Mula nang may mangyari sa amin ni Kendra dito sa Antipolo, ay palagi na kaming pumupunta dito upang muling pagsaluhan ang aming matamis na pag-iibigan. Napaungol kami habang nakaupo siya sa ibabaw ko, para akong mababaliw sa sarap na ipinaparanas niya sa akin. Napapaungol siya sa walang patid na paggalaw sa aking ibabaw, habang nakapikit naman ang aking mga mata dahil sa kakaibang sensasyong aking nararamdaman. Idinilat ko ang aking mga mata at pinagmasdan ang kahubdan ng aking kasintahan. Malakas na ungol ang pinakawalan niya, habang ako naman ay sarap na sarap sa ginagawa ko sa kanya. Bumulong ako sa kanya. Tinugon naman niya habang halos tumitirik na ang mata niya sa sensasyong nararamdaman nito. Kaya mabilis ko itong niyakap at pinagpalit ko ang aming pwesto. Kumilos na ako. Malakas namang umuungol ang aking kasintahan. Parang musika sa aking pandinig ang masarap niyang pag-ungol. Tila ba wala kaming kapaguran. Kaya sa tuwing mararating namin ang sukdulan ay 1 minuto lamang kaming nagpapahinga at muli na naman namin pinagsasaluhan ng matamis naming pagmamahalan. Para akong hindi napapagod sa aming ginagawa. Hindi ako magsasawa kahit araw-araw nating gawin to. Bulong ko sa kanya habang siya naman ay umuungol lamang. Walang humpay na sinasabayan naman ang pag-indayog ng kanyang balakang hanggang sa muli na naman naming narating ang sukdulan ng aming kaligayahan. At tila ba ako nanghihina na napahiga sa kanyang tabi. Kinuha ko ang kumot na dinala ko at binalot ko ang hubad naming katawan. Hindi na namin namalaya na dahil sa matinding kapaguran ay pareho na kaming nakatulog. At malakas na tunog ng kanyang teleponong pumukaw sa mahimbing naming pagtulog. Oh my God! Bulalas niya nang mapatingin siya sa kanyang telepono. Napatingin naman ako sa aking orasang pambisig. At gano'n na lamang ang gulat ko nang makita kong mag-aalas 6 na pala ng gabi. Baby, lagot ako kay Daddy. Bulong niya habang natataranta ito sa pagbibihis. I'm sorry babe, nakatulog ako. Hindi ko natuloy na malaya ng oras. Wika ako naman at tinulungan ko na itong magbihis. Uuwi pa kami ng Makati tapos traffic pa kaya siguradong gagabihin na kami. Magdadahilan na lang ako na may tinapos akong proyekto. Wika niya at nagmamadali na kaming lumabas ng kubo. Binalumbon ko na lamang ang kumot at inihagis ko ito sa likuran ng taxi. At pagkasakay namin ay pinasibad ko agad ang sasakyan. Hindi naman nagtagal ay nakarating na kami sa harapan ng malaki nilang bahay. Walang alam ang mga magulang niya tungkol sa aming relasyon. Ang akala lang nila ay regular taxi driver ako ng eskwelahan na naghahatid sa kanilang anak. Okay lang naman sa akin dahil sigurado akong ipapakilala naman ako nito sa kanyang mga magulang sa kanyang kaarawan. Hindi naman nagtagal ay nakauwi na rin ako. Sinalubong ako ng aking ina nang may ngiti sa kanyang labi. Nakapagluto na ako anak. Buti at nakauwi ka na. Wika niya sa akin at sinalubong ko naman ito ng isang halik sa pisngi at tumuloy na ako sa aking silid. Pagpasok ko sa loob ng aking silid ay binuksan ko ang aking telepono. Pinagmasdan ko ang magandang mukha ni Kendra na nakangiti sa akin habang nakahalik sa aking pisngi. Mahal na mahal kita Kendra. Pagka-graduate natin ay pakakasalan kita. Bulong ko sa aking sarili at nahiga na ako sa aking papag. Dahil na rin sa matinding pagod ay nakatulog na ako nang hindi man lang naghahapunan. Maaga pa lamang ay nagising na ako. Napatingin ako sa aking orasan at pagkatapos ay nagmamadali kong tinungo ang banyo upang maligo. May pasok pa ako kaya pagkatapos kong maligo ay nagtungo naman ako ng kusina at nagluto ako ng agahan para sa amin ng aking ina. Nak, hindi ka na nakakain ng hapunan kagabi. Ginigising kita pero tulog ka na. Ani ng aking ina. Humingi naman ako ng pasensya dito at nagdahilan na lamang ako na napagod ako sa pamamasada ng taxi na pinaniwalaan naman niya. Nang matapos akong magluto ay nag-agahan na kami at pagkatapos ay nagmamadali na akong pumasok sa eskwelahan. Nasasabik akong muling makita ang aking mahal na si Kendra. Hindi ko na siya natawagan pa kagabi dahil masyado akong napagod sa ginawa namin maghapon sa Antipolo. Nasa gate na ako nang panaylingon pa rin ako dahil hinahanap ko ang aking kasintahan. Ngunit hindi ko ito mahanap, kaya nagtungo ako sa likuran upang tingnan kung nandoon ba ito. Habang papalapit ako sa malaking puno na lagi kong tinatambayan, ay nakita ko si Kendra na may kausap na tao. Hindi ko makita ang kausap niya dahil nahaharangan ito ng malaking puno. Kaya naman napakunot ang aking noo kung sino ang kausap nito. Bigla akong kinabahan nang makita kong hinablot siya ng taong yun sa braso nito. Habang nagpupumiglas naman ang aking kasintahan, kaya nagmamadali akong tumakbo at tinulak ang lalaking tila ba nananakit sa kanya. Francis, bakit mo sinasaktan ang girlfriend ko? Galit na galit kong ani dito.
Ngunit tinawanan lamang niya ako. Akma ko itong susuntukin sa muka nang bigla naman akong inawat ni Kendra at humarang sa harapan ko payakap sa katawan ko. Hayaan mo nang walang kwentang tao na yan. Halika na't malilate na tayo sa klase natin. Wika naman niya kaya tinitigan ko na lang ito ng masama. Malapit na, Russell. Konting araw na lang at isasampal ko sa mukha mo ang katotohanan. Hindi ba, Kendra? Sigaw ni Francis na ikinalingon ko dito. Anong katotohanan ang pinagsasabi mong gago ka, ha? Galit kong ani dito. Ngunit malakas na tawa lamang ang isinagot nito sa akin at tuluyan na itong umalis. Anong katotohanan na sinasabi ng gagong yun? Tanong ko sa aking girlfriend. Hindi ko din alam. Hayaan mo na yun. Dahil nasisiraan na yun ng ulo. Sagot niya sa akin. Kaya napabuntong hininga ko at nagsimula na kaming lumakad patungo sa aming klase. Hindi mawala sa isip kong sinabi ni Francis. Bakit pakiramdam ko'y natatakot ako sa sinabi niyang yun? May itinatago ba sa akin ang kasintahan ko? Alam kong malapit sila noon sa isa't isa, pero ang sabi naman sa akin ni Kendra ay naging kaibigan niya lamang ito at nagbago ang lahat dahil nakita niya ang tunay na ugali nito. Kung anong sinabi ng aking kasintahan ay yun ang pinapaniwalaan ko dahil alam kong mahal na mahal niya ako, lalo pa't lagi namin pinagsasaluhan ng tamis ng aming pagmamahalan. Iwinaksi ko na sa aking isipan ang mga sinabi ni Francis dahil walang dahilan para pagdudahan ko si Kendra. Alam kong mahal na mahal ako nito at pinatunayan niya ito sa akin ng ilang beses. Ngayon ang araw ng kaarawan ni Kendra at mamayang gabi ay ang malaking party na gaganapin sa kanilang malaking tahanan. Nagpaalam ako sa aking ina upang pumunta ng mall. Wala pa kasi akong nabibiling kahit na anong regalo para sa aking kasintahan. Masaya akong umalis ng bahay. Habang naglalakad ako'y napatingin ako sa aking pitaka at napabuntong hininga ako. May 3,000 piso ako sa aking wallet at hindi ko alam kung ano bang aking mabibili. Alam kong ang lahat ng kanyang bisita mamaya ay puro dekalidad ng regalong ibibigay nila at barya-barya lang ang 3,000 ko kumpara sa kaya nilang bilhin para kay Kendra. Mabilis naman akong nakarating sa mall at naghanap agad ako ng maaari kong mabiling regalo para kay Kendra. Kung ano-anong butik ang pinasok ko, makahanap lamang ako ng swak sa budget na pangregalo sa kanya. 38,000 pesos? Gulat kong ani sa sales lady na tila ba pinagtatawanan pa ako sa naging reaksyon ko habang nakatitig ako sa hawak kong kwintas. Diyos ko, 38,000 pesos talaga ang halaga ng maliit na kwintas na ito? Kahit sa butal ay hindi man lamang kakasya ang hawak kong pera. Ano pa bang mabibili ng halagang 3,000 ko? Kuya, kung naghahanap po kayo ng mura na alahas po, may mga nagtitinda na mas mura, pero hindi ko lang alam kung anong kalidad ng mga ito. Dito po kasi sa loob ng mall ay makakasiguro po kayo na hindi kayo mapepeke. Ahanin niya sa akin, kaya naman mabilis kong ibinalik sa kanya ang kwintas at napabuntong hininga ako. Naglakad-lakad muna ako sa loob ng mall at naghahanap ng isang bagay na swak lamang sa aking budget. Tiningnan kong muli ang aking wallet at meron lamang akong 3,000 pesos. Pagkatapos ay pamasahe ko pa pauwi. Napadako ang aking tingin sa department store at pumasok ako dito. Isang bracelet na silver na may palawit na maliit na hugis bituin ang aking napili. Sa isang tindahan ng mga alahas na yari sa silver. Simple lamang ito at nagkakahalaga lamang ito ng 2,000 piso. At pwede pang ukitan ng pangalan o mensahe dito. Kaya agad ko itong binayaran at pinaukit ko ang mensaheng Russell and Kendra forever. At pinabalot ko agad ito. Nakangiti ako habang papauwi na ako sa amin. Sigurado akong magugustuhan ito ni Kendra. Nang makarating ako sa aming barong-barong ay diretso agad ako sa aking silid at binuksan ang aking cabinet at naghanap ng maaari kong maisuot sa party. Isang polong puti na halos kupas na ang kulay at itim na pantalon ang aking napili. Napaparehasan ko na lamang ng rubber shoes na itim. Pagkaligo ko'y agad kong plinansya ang aking susuotin at maingat na isinabit ito upang huwag magusot. Luma man ang aking kasuotan, ay sisiguraduhin ko naman na magiging presentable ako sa harapan ng mga magulang ng aking kasintahan. Napatingin ako sa aking ina dahil kanina pa ito nakangiti sa akin, kaya nilapitan ko ito at niyakap ng mahigpit. Mag-enjoy ka lang anak, at sana sa susunod na mga araw ay maisama mo naman dito ang iyong kasintahan upang makilala ko naman ang babaeng nagpapatibok ng puso ng aking gwapong-gwapong anak. Masayang ani ng aking ina na ikinatawa ko ng malakas. Sinanay talaga at binobola na naman ako. Tumatawa kong ani dito na ikinatawa na din niya.
Aba naman syempre anak, sino pa bang magdadamayan at magpupurihan kung hindi tayo lamang din? Wika niyang tumatawa pa rin. Hala sige na at maghanda ka na. At malapit nang mag-alas 6, baka mahuli ka pa sa kaarawan ng iyong kasintahan. Wika niya at lumabas na ng aking silid. Matapos akong magbihis ay nagmamadali na akong nagpaalam sa aking ina at sumakay sa taxi na pinapasada ko. At mabilis na pinasibad ito upang makarating agad ako sa bahay nila Kendra. Sobrang saya ko ngayong gabi dahil sa wakas ay ipapakilala na ako ni Kendra sa kanyang mga magulang. Kaya nga sinigurado kong presentable akong tingnan upang hindi naman mapahiya ang aking kasintahan. Nang makarating ako sa kanilang napakalaking bahay, ay agad akong pumasok sa gate. Ngunit hinarang kaagad ako ng 2 guard na nakabantay dito. Saan ka pupunta? Alam mo bang may malaking party dyan sa loob ng mansyon at tanging mga bisita na may imbitasyon lamang ang maaaring makapasok dito? Wika ng guard sa akin. Nginitian ko ang mga ito at magalang akong nakipag-usap sa kanila. May imbitasyon ako, sir, at kasintahan ko ang may kaarawan ngayon. Bigla silang natigilan sa aking inusal at pagkatapos ay mataman akong tinitigan mula ulo hanggang paa. At bigla silang bumunghalit ng tawa na ikinagulat ko. Napatingin ako sa aking paligid at ang mga tao ay nakatingin na sa amin. Nagbibiro ka ba, bata? Tumatawang ani pa rin ang guard sa akin habang hindi ito tumitigil sa malakas na pagtawa. Nakaramdam ako ng pagkairita dahil maging ang mga simpleng tao na katulad nila ay ginagawa nila ng manlait ng kapwa nila mahihirap. Hindi ho, girlfriend ko ho talaga si Kendra. Sambit kong muli, ngunit panay tawa lang ang isinagot nila sa akin. Naluloko na yata tong batang to. Alam mo bata, gwapo ka at tisoy, pero isa ka lamang mahirap. At ang katulad mo hindi papatulan ni Senyorita Kendra. At may kasintahan yan at sigurado kung hindi ikaw yon. Sambit ng guard sa akin habang kumukumpas-kumpas pa ang kamay niya nang biglang may magsalita sa aking likuran. Papasukin niyo yan dahil bisita yan ni Kendra. Sa susunod, huwag kayong malalait ng bisita niyo dito. Kung hindi, ire-report ko kayo sa ahensya na pinanggalingan niyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang boses ni Caspian, kaya tila nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ito. Pasensya na ho, Sir Caspian. Sambit ng 2 guard na kanina lang ay nilalait ako mula ulo hanggang paa. Napatingin ako kay Caspian nang may pagtataka sa aking muka. Kaya mabilis naman itong nakuha kung anong katanungang gusto kong itanong dito. Business partners ang ama ni Kendra at ang dad ko. Ninong ko din si Tito Greg sa binyag kaya imbitado din kami ngayon dito. Ikaw, ginulat mo ako ha? Buti at dumating ako. Kung hindi baka napatulan mo ng 2 guard na yon. Natatawa niyang turan sa akin. Pagpasensyahan ko na lang. Inimbita kasi ako ng girlfriend ko, si Kendra. Nakangiti kong wika sa kanya. Wow, congrats bro. Hindi ko alam na girlfriend mo pala yung masungit kong kinakapatid. I'm happy for you. Ani niya at hindi ko na malaya na nakarating na pala kami sa pinagdadausan ng handaan. Magkatabi kami ni Caspian sa upuan sa isang bilog na mesa nang napansin ko si Kendra na tila ba kinakabahan at iniiwasan ako. Sinusundan ko lamang siya ng tingin at sa tuwing mapapatingin siya sa kinaroroonan namin ni Caspian ay hindi niya magawang tingnan ako sa aking mga mata. Pakiramdam ko ay may bumabagabag sa kanyang isipan na hindi ko maintindihan. Muli itong napalingon sa amin, kaya itinaas ko na ang aking kamay. Ngunit katulad kanina ay iniwasan na naman niya ako. Kaya nakakaramdam ako ng matinding pagkabahala. Dahil sa mga ikinikilos niya, inisip ko tuloy kung may nagawa ba akong hindi maganda sa kanya. Mukhang iniiwasan ka ng girlfriend mo ah. Ani Caspian sa akin, kaya napabuntong hininga naman ako at muli kong sinundan ang tingin ng aking kasintahan. Gusto mo bang lapitan ko na ito at papuntahin dito? Hani sa akin ni Caspian, ngunit umiling lamang ako. Kung gusto niya akong lapitan ay hindi ko naman kailangan makiusap sa kanya. Baka busy lang, marami kasi siyang bisita. Ani ko naman dito na ipinagkibit balikat lamang niya. Naninibago ako sa kinikilos ni Kendra. Hindi ko alam kung may itinatago ba ito sa akin na kung ano, kaya pilit niya akong iniiwasan. Baka naman kinakahiya niya ako dahil wala akong maipagmamalaki sa aking buhay, kung hindi ang pag-aaral ko lamang. Huminga ako ng malalim at pinagmasdan ko ang hawak kong regalo at simple akong napangiti. Alam kong magugustuhan mo ito, mahal. Bulong ko sa aking sarili na ikinalingon naman ni Caspian at nginitian na lamang ako.
Halos kalahating oras na kaming nakaupo dito ni Caspian na hindi pa rin kami nilalapitan o inaasikaso ni Kendra. Napatingin ako sa paligid at nagsimula nang mag-ingay ang mga tao. Sa tingin ko'y magsisimula na ang party. Kaya muli akong napatingin kay Kendra na nakatingin na pala sa akin. "Babe!" Tawag ko at napatayo pa ako. Ngunit hindi niya ako pinansin. Kaya napaupo akong muli at sinundan na lamang siya ng tingin. Nang magsimula ang party ay pinapanood ko lamang si Kendra na busy sa pakikipag-usap sa bawat table na pinupuntahan niya at masayang kinakausap ang bawat bisita niya. Nagulat ako nang biglang lumapit sa kanya si Francis at hinalikan siya sa labi. Kaya agad akong napatayo at nakita ko din ang pagkagulat ni Caspian na nakaupo sa aking tabi. Agad akong lumakad palapit sa kanila at nakikita kong mga mata ni Kendra na tila ba ito natatakot o nangangamba. "Francis! Bitawan mo ang girlfriend ko!" Asik ko sa kanya habang pinipigilan naman ako ni Caspian. "Bro, wag dito. Dun tayo sa labas at nakakahiya sa mga bisita. Lalong-lalo na kila Ninong." Bulong niya sa akin. Biglang magsalita si Francis at hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. "Girlfriend? Baliw ka bang pobre ka ha? Aba naman at kasama mo pa palang tagapagtanggol mo." Malakas niyang ani sa akin. Na tila ba sinasadya niya itong iparinig sa lahat ng tao. "Kendra, sabihin mo sa kanya na magkasintahan tayo." Wika ko nang may galit at titig na titig kay Francis. Malakas na tumawa si Francis, kaya lahat halos ng bisita ay sa amin na nakatingin. Ngunit wala akong pakialam dahil ang gagong ito ay hinaharas ang aking kasintahan. "Hindi ka boyfriend ni Kendra dahil ako ang tunay niyang boyfriend. Pinasakay ka lamang namin para malaman namin kung gaano ka kauto-uto. Masyado ka na bang hibang para isipin na magkakagusto sa iyong girlfriend ko ha? Ang lahat ay isang laro lamang dahil ang katulad mong basura ay hindi pinahahalagahan." Wika niya sabay hapit ng bewang ni Kendra habang hindi naman ito makatingin sa akin. Na tila ba gusto niyang itulak si Francis palayo sa kanya. Pinaglaruan mo lamang ako, Kendra. Ang lahat ng nangyari sa atin, ang lahat ng ipinakita at ipinadama mo sa akin, ang lahat pa ng yun ay isang laro lamang para sa'yo. Nanginginig ang aking boses sa sobrang galit ko sa kanila. Akala ko'y kakaiba siya sa mga mayayaman na mata pobreng lumalait sa akin. Ngunit mukhang nagkamali yata ako ng pagkakakilala sa kanya. Magpapaliwa, nauutal niyang ani at hindi pa rin makatingin sa akin. Nang hindi pinatapos ni Francis ang kanyang sasabihin. "Sa madaling salita, niloko ka lamang namin. Pinaniwala. At ngayong araw ng kanyang kaarawan namin ito ay pamumuka sa'yo.